Buenos dias, damas y caballeros. This is D-Day. Ito na po yung September 21 that many angry and hungry Filipinos are waiting for. Ito na po ang araw na papakita natin sa gobyerno, that we will no longer take all these abuses, all this high degree of corruption, among the biggest in the history of the Philippines, sitting down. We will not let officials let go on this issue. At kaya po ang mensahe natin ay itong marcha na ito today, massive protest rally against corruption, specifically sa multi-trillion flood control project anomalies, is also a message, although si President Marcos ang nag-expose nito, itong katiwalian na ito, but this is also a message to President Bongbong Marcos, not to back down, not to exert favorable, not to favor certain officials, even relatives, not to protect and not to back down from going after the real culprits. Kung kasama if evidence points to his cousin, Speaker Martin Romualdez, and all indications point to that now. Kahit si Joel Villanueva, nilaglag na sila, lalo na si Martin, si Speaker Romualdez, si Chis Escudero, pati si President Bongbong Marcos, although this is not true kasi hindi naman nakinabang si President Marcos dyan. Kung meron mang kasalanan rin si President Marcos dyan, it will be the sin of omission, not the sin of commission. Sa ginawa yan nila Romualdez at ni Chis, hindi naman kumita ang presidente. Yun, kung tama ang reading natin sa issue until proven otherwise. Pero meron siyang sin of omission, which is equally damnable, or pasok pa rin ito sa violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yung may nakita kang katiwalian or hindi mo nalaman, pero imposible kasi merong 4.6 billion intelligence and confidential funds si President Bongbong Marcos. At lahat naman ng katiwalian ginawa nila Romualdez from 2022, 23, 24, 25 ay lalo na sa BICAM meetings, recorded naman sa GAA, General Appropriations Act, at na sinay ni President Bongbong Marcos from 23, 24, 25. So 3 budget sinay niyan, puro puno ng katiwalian. Nagsimula lang sa insertions ni Romualdez ng 50 billion na brinag na rin natin as exposed by Senator Coco Pimentel at Citizen Ping Lacson. Hindi pa nakabalik sa Senado si Ping Lacson, binabantayan na niya ito. So tuloy-tuloy hanggang umabot sa 1.2 trillion. The best thing for the president to do, and that is the message today, okay, hindi pa galit kay President Bongbong Marcos ang tao, kasi gusto nila hulihin muna yung kasuhan, hulihin, and then ikulong si Romualdez, si Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada, Bongo, at sino pa man involved na mga kongresista, DPWH officials, contractor. Gusto nila ikulong muna yan. Later on, Marcos will be made to answer for this. Pero for now, dito tayo muna nakatutok. Kaya, hindi lang ito mensahe laban sa mga korap. Kahit hindi man kumita si Marcos at kahit siya pa nag-expose, mensahe rin ito sa kanya. At itong sinasabi nila Deputy Minority Leader, si Sendanya,
at si Senator Laila de Lima na hindi talaga mapapawi ang galit ng tao hanggang hindi makulong yung mga involved talaga. At right now, lahat na ata ng taong bayan alam na ang involved lang talaga sa BICAM insertions, yung last review ay o last approval o last pagmamaniobra sa sinasabi nila small meeting ay si Chis Escudero, kasama na rin si Grace po pero Inicha Puera daw ng ang Senate Finance Committee. Sa House naman si Speaker Romualdez, kaya tinanggal na ni President Bongbong Marcos at yung kumaripas na multi-billionaire na si Saldico, head ng Appropriations Committee. Kaya sabi ni Congressman Percy Sendanya, the people's anger will not cool down unless mahuhuli ito, makasuhan, makulong at matanggal sa pwesto itong mga very very high officials na involved dyan. So panoorin natin itong UNTV report and we thank UNTV for this video. Sige, play natin. Silip ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang paglobo ng pondo para sa Convergence and Special Support Program o CSSP ng Department of Public Works and Highways o DPWH mula 2022 hanggang 2025. Doble ang pagtaas ng pondo mula sa na-request ng ahensya sa inaprubahang budget. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, sa mga nakalipas na taon, ilan sa flood control projects umano ang ipinasok sa budget ng CSSP. Ito po ang programa ng DPWH na katuwang niya ang iba't ibang mga departamento at iba't ibang ahensya ng national government. Para po sana ang mga proyekto ng iba't ibang ahensya na nangangailangan ng suporta in terms of roads, bridges at connectivity ay naa-address. No? Yun po ang aking simpleng pagkakaintindi. Unfortunately po ata, and I was just informed about this in the past couple of days, is nung mga nakaraan daw po, is merong pong napapasok na mga flood control projects din po dito sa CSSP. Kaya naniniwala si Congressman Sendanya, mga mambabatas ang proponent sa pagdoble ng budget ng CSSP. Dagdag pa nito, kung matutukoy sa ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure kung sino ang mga mambabatas na ito at mapapapanagot, naniniwala ang Akbayan Representative huhupa ang galit ng publiko sa katiwalian sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Definitely, hanggat walang mambabatas na napapanagot, hindi mapapawi ang galit ng taong bayan. Kasi halimbawa itong usapin ng CSSP, paano magdodoble ang proposal ng isang ahensya mula sa NEP papuntang JA, magagawa lang yan ng isang mambabatas. That could be a senator or a member of the House of Representatives. So mangyayari lamang yan either sa small committees or doon sa sinasabi na bicameral conference. Kabilang si Sendanya sa mga sasama sa kilos protesta bukas para ipanawagan ang pananagutan sa mga tiwali sa pamahalaan at pribadong sektor. Gayon din si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Giit naman ng dating Senadora at Justice Secretary, posible ring mapawi ang galit ng publiko kung tuluyan ng mapapauwi ng Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Saldico, ang dating House Appropriations Panel Chairperson noong 19th Congress. He has a lot of explaining to do. So kung magpakita siya at mag-express ng willingness na sasabihin niya ang alam niya sa lahat na ito ay somehow medyo makakaupa ng galit at saka sa mga nangyayari ngayon. Kasi alam niyo naman, very fluid, very volatile ang sitwasyon ngayon. Kahapon, binawi na ni Faustino Boji D. III ang travel clearance ni Congressman Ko at pinababalik na ito ng Pilipinas sa loob ng 10 araw. Kung hindi, maaaring patawan ng disciplinary at legal na aksyon ng Kamara ang kongresista. Isinasangkot si Ko sa budget insertions na nagpondo umano sa mga maanumalyang proyekto.
Idinadawit din ito sa SunWest Incorporated, isa sa 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects ng pamahalaan. Gayunman, nag-divest na umano ito sa kumpanya noong 2019. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos sa... Thank you, UNTV. So, sa iba rin interview, sinasabi rin kagaya kay Percy Sendanya, sinasabi rin ni Congresswoman Laila De Lima na yun, na kailangan talaga mapanagot yung mga top officials na nakinabang dito. Kaya yan rin ang message ng rally ngayon, even to President Bongbong Marcos. Okay, tama na yung ginawa nyo, pero don't go short of investigating and prosecuting your cousin. Kasi ang problema dyan, baka malaman na naman natin busy ang ICI, pero hindi naman in-invite ang Speaker of the House or si Senate President Chis Escudero o Joel Villanueva. At doon lang sila sa ini-invite sa mga Bryce Hernandez, sa mga kwan lang, Curly Discaya. Hindi pwede ganun. So, much is at stake. Binabantayan ng publiko ang pangyayari. At another narrative or spin na makita natin dito ay yung pagkontra ni Sendanya at ni Leila De Lima dito sa mga sinasabi ni Joel Villanueva na wala siyang kinalaman kung saan nilaglag niya si Chis Escudero at si Martin Romualdez sa pagsabi na hindi involved ang mga regular. Involved sila kasi bago sa small meeting, meron pa mga big meeting. Sa mga big meeting, even sa conference level, sa finance committee level, ini-insert na nila. Doon pa lang nagsisimula na yung mga insertion sa House, nagsisimula sa Appropriations Committee hearing sa budget. Sa Senate naman, sa Finance Committee hearing na under kay Grace Po nga. Doon sa committee hearing, andon si Grace Po. Pero doon sa small committee meeting na sila Romualdez, Chis at ko na lang ang nakaupo, wala, initsapwera na daw si Grace Po. Pero meron talaga yung mga kahit hindi matataas na miyembro basta malapit sa speaker, meron talagang involvement. Yung sila talaga nagmo-move sa hearing to insert their projects sa mga distrito nila. So ganon yung ginawa ng mga congressman at ganon rin ginagawa ng mga senator. At siyempre, kahit hindi nakasama si Joel sa small committee meeting, siyempre malakas siya kay Kwan Kwan siya, majority floor leader siya, so malakas siya kay Chis Escudero, kaya nga 11 billion. Hindi nga niya dinideny na napuntahan sa kanya 11 billion na insertions for 2025 budget pa yun. 2023 meron na siya 600 million na nakita na sa record ng Kwan ni Ping Lacson sa record ng Department of Budget and Management. Kaya ito kaya parang sampal rin ito, sagot rin ito ni Sendanya at Laila De Lima sa claim ngayon ni Joel Villanueva na wala siyang way na maimpluwensyahan ang pag-insert ng mga budget sa project niya. Meron. In fact, doon pa lang sa time ni Janet Lim Napoles, meron na siya insertion sa 10 billion na pork barrel ni Janet Lim Napoles. So matagal na ito nangyayari. Okay? So yan ang dalawang message ngayon. Isa, this rally is not only directed against Chis Escudero, Romualdez, Villanueva, Bongo, and other Jinggoy at saka other corrupt congressman, mga nepo babies, but this is also directed to President Bongbong Marcos. Do it right, do it well, do it without balance. Go after everyone involved. Mas maganda pa nga, unahin nyo yung pinsan nyo to set an example to everyone.
Kung maipakulong nyo, maimbestigahan nyo una yung pinsan mo at maipakulong nyo yan, lahat yan, mga iba pang mga corrupt dyan, mga witnesses dyan, magte-turn state witness na yan, mag-surrender na yan sa takot, Mr. President, dahil nakita sariling pinsan nyo, pinakulong nyo. Yan talaga ang gusto ng mga nagrarally ngayon. Until we see that, then 50-50 pa rin ang tingin namin dyan sa ICI. So yan lang po muna ang update natin dito sa pre-recorded vlog dahil busy nga tayo today. So thank you very much for watching and see you in my next vlog.